Hi guys! So, this is my first time to do a voiceover sa kahit anong video call here in YouTube. And pasensya na kayo if may marinig kayong mga tilaok na manok. Kasi napapalibutan kami ng ano dito, ng mga chickens. So, while scrolling my phone, I saw these clips and ito ay fan meet ng Super Junior last to I think July 21, 2023. So medyo matagal na siyang naka-imbak sa phone ko. Hindi ko lang siya talaga nagagawa ng specific video but when I saw this, sabi ko I think this is the right time. And today is April 25, 2025. So that day, maaga akong pumunta dun sa venue. Nag-offer kasi ako ng help dun sa friend ko na elf na magse-set up ng mga albums ng Super Junior. And sobrang saya nung naging activity na yon kasi dahil maaga ako, nakita ko yung mga preparations dun sa mga different fan base ng mga booth. And eto nga, yung pina-flash sa screen, talagang, yan si Heechul, sobrang, yan yung dahilan kung bakit ako na in love sa Super Junior. Si Heechul talaga yung pinaka bias ko. And ito naman yung bias checker ko na si Yesong. So, habang nag-set up kami, nakikita namin yan sa screen sa taas. Napakasaya nung feeling pala na maging part ka nung isa sa mga fan base booth na magbibigay ng mga freebies dun sa mga a-attend ng concert. So, ito yung mga albums ni Sis. Sobrang alam niyo ba na siya yung pinaka-first elf ko na naging super close. Tapos, hindi ko inaasahan na siya pala yung isa may pinakamadaming albums ng Super Junior as in sa pinaka first album hanggang dun sa mga special albums. And yan nga, sobrang saya ni Sis na pakita sa akin yung mga special albums na makikita lang sa Japan or release lang sa Japan. Meron release din dito sa Philippines, meron din sa Korea. Yan, ang cute din yan, umiilaw yan. Yan yung mga sobrang bait ni Sis kasi lagi niya sinishare yung mga 'to 'pag may mga fan events ang Super Junior. Hindi siya napapagod and that's why lalo mas lumalalim yung pagmamahal namin sa bawat isa. As in, kahit hindi kami palagi nagkikita, pero 'pag nandiyan yung magkakasama kami, ang saya lang talaga. So, after namin maayos lahat, ayan, ongoing pa rin yung pag-aayos namin. Pinapakita ni Sis sa'kin yung iba pang albums. After niyan, nagpapasok na ng mga iba pang elves. So, eto yung mga elves na maagang pumunta sa venue para makisaya ng mas maaga at saka kumuha na rin ng mga freebies. So, ayan, yung mga, alam niyo ba, sa kada punta ko sa mga concert, fan meets, nagkakaroon din ako ng mga bagong friends. Well, before, hindi talaga ako naniniwala sa virtual friends. Mga friends ko lang, yung mga classmates ko nung college, high school, grade school, ang mga coworkers ko. Pero since 2017, naging active ako sa health community. Well, share ko na din yung brief story paano ako napunta sa ganitong community. Favorite ko talaga mga K-drama, yan, Taiwanese drama from F4, nalipat ng K-drama, na nag-start na yung Endless Love, hanggang dire-diretso. Favorite ko nun si Lee Dahae. Ngayon, nanood ako, dahil since bakasyon, nanood ako ng mga videos niya, na interviews. Tapos bigla, nagulat ako. May isang lalaki, pumasok dun sa interview nila, tapos ang suot, sobrang flowery. As in, yung cap niya flowery, yung jacket niya flowery. Pero mukha naman siya lalaki. Tapos friend pala siya ni Lee Dahae. So, ang ginawa ko, chinek ko sa internet. Sino ba yun? Pagtingin ko, Kim Hee-chul. So, di ako familiar sa kanya. Tapos, tinignan ko yung profile niya. Samba yun. Samba siya lumabas na kay drama, ganyan. Yung pala, part siya ng Super Junior. So, yun, nag-start na ako mag-scroll sa Super Junior. Kilala ko naman talaga yung Super Junior. Sorry, sorry, era pa lang. Naririnig ko na, tas naiirita nga ako kasi parang high school ata ako noon. Araw-araw ata ako nakakarinig ng sorry, sorry, sorry na yan.
Tapos yun nga, dun na, nag-start na hanggang sa naging elf na ako. So yan, pinapasok na kami dun sa venue. Naging friends ko na naman din yung katabi ko sa upuan. Siyempre, chika-chika mode. So, nadagdagan na naman yung elf friends ko. Honestly, di ko talaga ina-expect or di ko sa nihagap, hindi ko naisip na maging ganito yung super fan na pupunta sa mga concert, sa fan meets. Pero pag pala naging fan ka ng isang grupo or katulad nila, kahit wala si Kim Hee-chul that time, nitong fan meet na 'to, pupunta ka kasi parang special, super special nila sa'yo. And hindi lang yung mismong grupo eh, pati yung mga friends mo na elf. Yung elf pala meaning nun, everlasting friends. Yun yung tawag sa fanbase ng Super Junior. So, ang saya lang yung feeling kasi parang, di ba, sobrang toxic sa work. So, dito, yung mga friends mo, parang parehas kayo ng gusto, honestly, breath of fresh air talaga siya. Nakakamit ako ng different people. Like, sa sis, doctor siya. Meron akong friend na pharmacist. Meron akong friend na kahit nasa ibang bansa na every time na umuwi dito sa Philippines, gumagawa talaga ng time para magkita kami. Alam mo yung family talaga. Iba yung saya na nabibigay nito. Hindi lang nung grupo, pero sila yung dahilan kung bakit kami intact. And hindi kailangan ng any alam mo yun, yung hindi kailangan frequent na nagkikita. Kasi pag nandyan na kami, alam mo yung ang saya, parang pinagsasama-sama kami ng Super Junior. Dati, isa rin ako doon sa mga nagsasabi na, ala, ano ba yun? Sobrang diehard naman nila dun sa grupo, ganyan-ganyan. Pero, ngayon, naintindihan ko na, iba yung joy na nabibigay nila. And plus, minsan, may nagsasabi pa sa akin, lo, gumagastos ko ng ganyang kalaki para sa isang fan meet lang o isang concert lang. Hindi kasi ganun yun eh. It's the experience na hindi nabibigay ng, alam mo yun, ng material things. It's the experience. And looking back, wala kang pagsisisihan or hindi ko iisipin na, ay, sayang naman yung pera na in-spend ko sa kanila. No. Kasi lahat ng yun, nakatulong para mag-grow ako. Tsaka hello, mas lalo kong pagbubutihang magtrabaho para the next time na magpunta sila dito, nasa VIP section na ako. Usually kasi nasa GA ako. Ang mindset ko kasi basta we're breathing the same air, breathing the same polluted air in the Philippines, okay na ako. Pero pag nandun ka na talaga, iisipin mo na, hala, sana nandun na ako. Sana mas malapit ako sa kanila. Kaya yung mina-mindset ko na, gusto ko yung makita ko na yung pores nila, di ba? Ako lang ba yung ganun? O meron din ganun sa inyo ng mga fangirl? Kasi nagsimula lang talaga akong umattend ng mga ganto sa Super Junior lang. Tapos nasundan na nasundan pati mga K-drama actors. Pag gusto ko talaga, pinupuntahan ko. So yun, nakakatuwa lang din kasi pag nakikita ko yung mga tickets ko na dati Super Junior lang na ngayon afford ko na rin kahit papaano bumili nung para sa mga fan meet ng K-drama actors. Natutuwa ako kasi nakikita ko yung yung growth ko as a person. Yung di ko alam kung saan napapunta yung voiceover ko. Kanina, sinashare ko lang yung sa araw na to. Pero yun nga, sinashare ko na rin yung insights ko as a fangirl. So, ito na nga, patapos na yung fan meet nila dyan. Sobrang saya lang kasi part na naman ako nung isa sa mga punta nila dito sa Philippines. And hopefully by SS10, sana makita ko ulit sila, lalo na si Hitsu kasi SS7 ko pa nung huli ko siyang nakita and sobrang grabe. Yun siguro yung ultimate talagang fangirling ko. Imagine, first time ko pupunta sa isang concert. Plus, wala akong kasama dun sa section na yon. Though meron akong mga friends na elf. Pero iba-iba kami ng section. Lahat nga sila halos parang sa VIP. Ako lang yung nasa taas. Parang UB ata ako that time. Basta tuwan-tuwa ako kasi ang saya lang ng feeling na makita mo si Hichul. Kasi nakikita ko lang siya sa screen eh. Tapos nakita ko siya. Nan, sumasayaw, kumakanta, nasa harap ko na. Kaya grabe sigaw ko noon. Yung mga videos ko nga na nakakahiya kasi wala kang talagang ang sigaw to the highest level talaga. Kasi saya talaga ng feeling.
So, yun yung mga experiences na hindi ko makakalimutan. Plus, chinika ko rin ng chinika yung dalawang katabi na hindi ko naman kilala. Yung parang feeling mo, friends kayo, close friends kayo. Eh, first time nyo lang naman magkita. So, yun nga. Yun yung mga inaabangan ko every time na pumupunta ako sa fan meet or sa concert. Kasi, nag-gain din ako ng friends. Ewan ko ba, parang ang saya-saya ako pag gano'n. Yung lalabas ako, papasok ako ng mag-isa. Lalabas ako na tatlo na kami magkakakilala. Minsan 5, ganyan. So, yun. So, since magbababay na rin ang Super Junior sa video na to, magbababay na rin ako. So, I just wanna say thank you as natapos mo tong video na to. And huwag ka mag-alala kasi ang next upload ko naman ay tungkol kay Lee Min Ho. Bukas sa fan meet niya ako. Bye guys!